Mapagpalang araw sa mga kapasta natin. Sana maayos ang mga kalagayan nyo. At sana rin magustuhan nyo itong kwento ko. Eddie ang pangalan ko, Sir Neb. Dati akong tanod noong sa probinsya pa ako nakatira. Maliit lang yung barangay namin. 8 zona lang ito at kayang-kayang libutin ng service namin na tricycle sa maikling oras lang. Sa kabilang bahagi ng barangay namin, may malawak na kagubatan na kinatatakutan ng mga residente, lalo na kapag gabi. Ayon kasi sa mga sabi-sabi, may nagpapakita raw sa lugar na ito. Mga engkanto, halimaw, duwende, multo at kung ano-ano pa. Siyempre kami namang mga tanod, isa sa mga obligasyon namin ay ang panatilihing ligtas lahat ng residente sa lugar, lalo na sa gabi. Kaya nga isa sa mga binabantayan naming lugar sa barangay ay yung pinaka-entrance ng gubat. Marami kasing mga kabataan ang matitigas ang ulo at hindi nakikinig sa mga magulang nila. Naalala ko nga yung magkasintahan na pumasok lang sa gubat isang gabi at hindi na nakabalik o nakauwi sa kanilang mga magulang. Isang buwan din silang hinanap ng mga tao sa amin, kaso wala talagang nahanap kahit mga katawan ng magkasintahan. Isang hapon nakatambay kami sa may outpost nung may tumigil na pickup sa harapan. Lumabas yung 2 lalaki na nakasuot pa ng vest. Habang sumisilip ako doon sa pickup, nakita ko na may mga baril at kulungan na nakalagay sa likod. Ang sabi, magpapaalam daw sila sa kapitan ng barangay namin na mangangaso sila sa gabi. Tatanggi sana si kapitan, pero naglabas yung 2 ng permit galing sa mismong munisipyo. May pirma pa ni Mayor. Alam ko may nabayaran yung 2 yon para makakuha ng permit sa pangangaso. Pumayag na lang si kapitan kahit na napipilitan. Mayun nga, naghintay kami. Mga 12:00 ng gabi ay nakatambay ako sa labas ng outpost. Umiinom ako ng kape nang makita ko yung pares ng headlight sa di kalayuan. Ang bilis ng andar nung sasakyan. Bigla itong tumigil sa harap ng outpost. Lumabas yung 2 dayong mangangaso. Yung mga mukha nila hindi maipinta sa tindi ng takot. Pumasok sila at nag-report dun sa purok leader namin kung ano ang nangyari. Kwento nila, mga 11:00 raw ay may namataan silang isang batang usa na naglalakad sa may gilid ng ilog. Pumwesto sila at naghintay na makalapit yung batang usa. Tsaka sila nagpaputok. Tinamaan daw ito sa ulo at nangisay na parang isda. Nung inilagay nila ito sa sako, ay nagpatuloy sila sa pangangaso. Hindi daw talaga yon ang target nila, pero swerte nga na may usa silang nakaengkwentro. Ilang minuto raw ang lumipas, narinig nila na may gumagalaw daw sa likod nung dala nilang sasakyan. Sinilip nila, yung patay na usa sa sako. Gumagalaw daw at saka para raw lumalaki ito habang nakapaloob sa sako. Kinuha nung isa yung dala niyang baril at ilang beses na pinaputukan yung usa sa loob ng sako. Nung hindi na ito gumagalaw ay nilapitan daw nila. Pagkabukas nila ng sako, wala raw silang natagpo ang usa sa loob. Tanging mga kulay itim na likido at dayami ang nandoon. Natakot sila kaya humarurot sila pabalik sa barangay. Pinakapi namin yung 2 na halatang hindi makapaniwala sa nangyari sa kanila. Nagpalipas sila ng gabi doon sa outpost. Natatakot daw silang bumiyahe ng gabi. Umalis sila kinabukasan na. Nasa isip ko noon na tama lang yung nangyari sa mga mangangasong yun. Ginagawa nilang laro yung pagpatay sa mga hayop. Tapos gagawing trophy yung ulo na i-display sa mga sala ng bahay nila. Hanggang ngayon, Sir Neb, mahiwaga pa rin yung gubat. Uso pa rin yung mga istoryang nakakatakot tungkol sa mga nilalang na doon nakatira. Baka sa susunod ay makapagpasa ulit ako ng kwento na may kinalaman pa rin sa gubat na yon sa probinsya namin.
Dexter po, Sir Neb. Fan na fan talaga ako ng mga horror movies. Kaya nang madiskubre ko itong channel nyo ay naging masugid na akong taga-subaybay. Halos lahat ng uploads nyo dito sa YouTube, napakinggan ko na. Driver ako ng truck. 7 years na rin. Ang bilis lang ng panahon. Parang kahapon lang ay kasisimula ko pa lang sa ganitong trabaho. Tapos ngayon, 7 taon na pala. Bale ang biyahe ko galing Pili to Manila. Ako lagi ang nirerentahan nitong mga negosyanteng gustong mag-deliver ng mga produkto nila papuntang Maynila. Minsan naman dala ko rin yung mga pinamili galing Maynila papuntang Bicol. Malaki yung capacity ng truck ko, kaya suki rin ako ng mga negosyanteng ito. Mura din akong maningil at saka mabilis mag-drive. Sabi nga nung isa kong naisakay, ang suwabe ko raw mag-drive. Oo na po, mayabang na akong mayabang. Nung nakaraang September, kinontak ako nitong suki ko na si Pakito. Magdi-deliver daw kami ng furniture sa Maynila. Matapos makakarga yung mga dadalhin ay bumiyahe na kami. Tansya ko mga 8 oras yung magiging biyahe. Gabi na nung makadaan kami sa may Quezon Province. Madilim. Isa yun sa mga pinakaayaw kong daan sa buong biyahe kasi hindi ko maiwasang matakot. Ewan ko ba, may kung ano siguro sa mga naglalakihang mga puno sa gilid ng daan na nagbibigay sa akin ng takot. Tulog na nun si Pakito. Pagtingin ko sa orasan, 11:00 na ng gabi. Sakto, madaling araw kaming makakarating sa Maynila. Malayo pa ay nakita ko na talaga yung matanda na pumapara sa may unahan. Katamtaman lang yung taas ni Tatang. Puti na yung mga buhok sa ulo. Siyempre wala naman akong balak na pasakayin siya. Wala nang space para sa kanya sa loob. Hindi naman pwedeng isama namin siya doon sa mga furniture kasi baka ma-damage niya pa yung mga produkto na yon. Nung malapit na, sumenyas ako sa kanya na hindi ako magpapasakay. Nginitian ko na lang. Sir Neb, biglang nagbago yung ekspresyon ni Tatay. Tinitigan niya ako na parabang ginawan ko siya ng matinding kasalanan. Nung makalampas ako sa kanya, tumingin ako sa side mirror. Muntik nang mahulog yung puso ko sa nakita ko. Tumatakbo yung matanda at kahit mabilis ang andar ng truck ko, ay laking gulat ko na nakakasabay pa rin si Tatang. Grabe yung bilis ng takbo niya. Talagang hindi ko maipaliwanag yung mararamdaman ko nung oras na yon. Mas lalo kong binilisan ng takbo kasi ayaw kong malaman kung anong mangyayari kung sakaling maabutan nga kami nung matanda. Pero hindi pa rin tumitigil sa paghabol sa amin si Tatang. Lumingon ako saglit sa daan doon sa may unahan. Tapos kay Pakito na parang bangkay na natutulog sa tabi ko. Pagbalik ko ng tingin sa may side mirror, hindi na matanda yung humahabol sa amin. Sir Neb, isa na itong aso. Dambuhalang itim na aso na kulay pula ang mga mata. Kung ano-ano ng mura ang lumalabas sa bibig ko. Iniwasan ko nang tumingin sa side mirror kasi siguradong matatakot lang ako. Ang ginawa ko, nag-focus ako sa daan at mas binilisan ko yung takbo ng truck. Yung sunod na gas station na nadaanan namin na may tao, ay pumasok ako at nagpark doon. Tumingin ako sa daan sa likod namin. Pero wala na yung matanda na naging aso. Noon ko lang napansin na naihina pala ako sa short dahil sa sobrang takot. Wala akong pinagsabihan ng mga nakita ko. Kahit kay Pakito hindi ko yon sinabi. Baka pagtawanan niya ako at isipin na nagdadrug siguro ako kaya kung ano-ano ang nakikita ko sa daan. First time ko itong maikwento kahit kanino. Sa napakaraming beses ko pang nakabiyahe pa Maynila simula noon, hindi ko na ulit nakita yung matanda. Pero ganun pa man Sir Neb, tuwing bumabiyahe ako, lagi akong mapagmasid sa daan at natutunan ko na rin na magdala ng rosaryo sa bawat biyahe. Siguro isa rin yun sa dahilan kung bakit hindi na ulit ako nakaranas ng mga nakakatakot na experience
tuwing nasa daan ako. Tawagin niyo po akong Rachel, Sir Neb. Taga Lucena. Fan na fan ako nitong channel nyo at hindi ako nakakatulog sa gabi kapag hindi ko napapakinggan ang mga stories nyo. Sana mapili itong story ko sa mga isasama sa compilation. May business po ako, bigasan. Napatayo ko ito nung makakuha ng malaki-laking halaga mula sa mga magulang ko. At dahil medyo sinwerte sa pwesto, lumago naman itong negosyo ko. Nitong 2017, dumayo kami ng mga kaibigan ko sa isang resort na medyo malayo sa barangay namin. Sobrang ganda ng resort. Ang dami kong pictures na nakunan sa sobrang mangha ko sa vibe ng resort. Matapos yon, lumipas ang 3 araw. Nakakaramdam na ako ng hindi maganda. Ewan ko ba kung saan ko nakuha, pero pakiramdam ko lagi may mabigat sa likod ko. Tuwing gigising ako sa umaga, kahit kumpleto naman yung tulog ko, ay pakiramdam ko lagi na sobra akong pagod. Nangangalay yung balikat at braso ko. Nagpatingin na ako sa doktor. Iniisip ko kasi na baka sign yun ng mas malubhang sakit. Pero after ng mga test, ang sabi fatigue lang daw. Wala akong dapat ipag-alala dahil pagod lang daw ako. Naniwala naman ako kay Doc. Nagpahinga ako ng 1 linggo at nanatili lang sa bahay. Kumuha kami ng bagong bantay sa bigasan na galing pa sa probinsya. Marie ang pangalan niya. Kahit anong gawin kong pahinga, Sir Neb, hindi pa rin naaalis yung pagod sa buo kong katawan. Habang tumatagal, mas lalong lumalala. Dumalaw ako 1 beses sa may bigasan. Kakamustahin ko lang sana si Marie. Nung pumasok ako, napansin ko na para bang iniiwasang tumingin sa akin ni Marie. Ewan ko ba. Tinanong ko siya kung okay lang siya. Sabi niya okay lang daw. Pero yung mukha niya parang hindi mo maipinta. Parang may gustong sabihin na hindi niya masabi ng diretsyo. Sabay-sabay kaming kumain ng tanghalian nila Marie. Katabi ko si Marie. Hindi pa rin siya lumilingon sa akin. Doon na ako nagtanong. Sabi ko, may problema ba? Hindi siya nakapagsalita nung una. Pero kalaunan, sinabi niya rin ang kanina pa bumabagabag sa kanya. May third eye daw itong si Marie. Simula pa bata siya. At nung unang pasok ko raw sa bigasan, nakita niya agad na may kung anong nilalang na nakasabit sa likod ko. Maliit daw ito na nilalang. Parang bata ang laki, pero matanda ang itsura. Sabi ni Marie, magpadala na raw ako sa isang albularyo kasi hindi raw ako magagamot ng doktor at ng mga nireseta nilang gamot. Nung hapon din na yon, nagpadala ako sa isang albularyo na sikat sa lugar namin. Pareho sila ng sinabi ni Marie na may kung ano raw na nilalang sa likod ko. Kaya ko nararamdaman ang panghihinang ito ay dahil nga sa nilalang na yon. Dinasalan ako nung albularyo. Pinausukan niya ako at tinampal-tampal pa ng mga dahon sa buong katawan. Pagkatapos noon, sabi nung albularyo na maligo raw ako sa tubig na binabaran nung ibibigay niyang abo. Ginawa ko naman yun. Natulog ako at nang magising ako, naramdaman ko yung ginhawa sa buong katawan ko. Parang may mga kadenang naalis sa balat ko. Nagpasalamat talaga ako kay Marie. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka hindi ko naisipang magpagamot sa albularyo. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay si Marie pa rin ang bantay sa bigasan namin. Close na kami. Para kaming mag-best friend. Kaso, madalas akong magalit sa kanya. Kasi tinatakot niya ako lagi na may sumusunod daw na mga multo o engkanto sa akin. Sabi naman niya, wag daw akong matakot kasi meron talagang mga tao na parang magnet ng mga multo at engkanto. Basta raw wag ko silang gagambalain at sasaktan
ay safe naman ako. Sir Neb, itago niyo po ako sa pangalang Serge. Isa po akong elementary school teacher. Almost 6 years na rin ako sa trabahong ito. Masaya naman ako. Grade 6 ang section na tinuturuan ko. Siyempre may mga pasaway, pero natural lang naman yun sa mga klase. Kolektor ako ng mga laruan, especially yung mga toy trucks. Ewan ko nga rin kung saan ko nakuha yung hilig na ito. Basta naaalala ko noong college student ako, doon yun nagsimula. Nakakita ako ng malaking toy truck sa isang mall. At pagkakita ko parang bumalik lahat yung kabataan ko. Binili ko agad yun kahit hindi pasok sa budget ko. Kasi nga estudyante pa lang ako nun. Simula nun, lahat ng laruang truck na nakikita ko sa mga mall, kahit nga yung mga sa gilid-gilid lang na tigsi 50, binibili ko talaga lahat. Noong kumikita na ako sa pagtuturo, nagpagawa na rin ako ng sariling kwarto ng mga laruan ko. Doon ko iniimbak lahat ng laruan. Nakadisplay na parang mga libro sa isang dambuhalang shelf. Tuwing day off ko, doon ako madalas tumambay. Hindi ko naman nilalaro yung mga laruang truck, pero enjoy na enjoy ako na pinapanood silang nakadisplay. Dahil nga sa hilig kong ito, madalas akong tumambay sa mga online selling app. Naghahanap ako ng magagandang klase ng laruang truck na pwedeng pandagdag sa koleksyon. Isang beses na timingan ko itong laruan na second hand daw. Gawa siya sa bakal at kapag pinindot mo yung cargo sa likod ay aangat na parang totoong truck. Meron na akong ganoon pero maganda kasi yung kulay ng truck. Ibang iba sa mga nasa koleksyon ko. So chinek out ko agad. Baka may makakuha pang iba. Affordable din yung presyo para sa isang second hand na truck. 5 days later, dumating yung package. Pag uwi ko galing trabaho, nakalagay na yon sa kwarto ko. Si mama ang naglagay. Binuksan ko agad. Ang ganda nga nung truck. Halatang hindi masyadong nagamit. Sayang nga lang at nakatanggal na ito sa karton niyang lalagyan. Pero ayos lang. Lumipas yung mga araw at matagal din akong hindi nakapagdagdag sa koleksyon ko. Exam days kasi yon ng mga estudyante ko, kaya sobra akong na-busy. Halos wala na nga akong day off, kaya wala nang oras para dumalaw doon sa kwarto kung saan nakalagay yung mga truck. Isang gabi nga ay busy ako sa pagche-check ng mga papel at projects. Pinaparush na yon sa amin ni principal kasi kailangan na raw gawan ng report. So halos gabi-gabi akong puyat matapos lang yon. Nakarinig ako na parang may bumukas na pinto sa labas. Weird kasi kami lang naman ni mama ang tao sa bahay. Si mama hindi siya lumalabas ng kwarto sa gabi kasi may banyo siyang sarili doon at nagdadala din siya ng tubig sa kwarto niya in case daw na mauhaw siya. So naisip ko, sino yun? Lumabas ako. Pasilip-silip. Alam ko wala namang magnanakaw na makakapasok sa bahay namin kasi nakalak lahat ng pinto papasok. Pero nag-ingat pa rin ako. Pagsilip ko wala namang tao. Binuksan ko yung ilaw sa may sala. Wala talaga. Hanggang sa narinig ko nga yung tunog nung pag-andar ng isang laruan. Lumabas mula dun sa lamesa namin yung bago kong biling truck online. Dire-diretso ito sa akin at bumunggo pa sa paa ko. Nagtaka ako. Hindi naman yun the remote control na klase ng truck. Agad kong inangat yung truck at doon ako nakaramdam ng matinding lamig at pagkahilo. Yun bang parang bigla akong nilagnat. Hindi ko na alam yung nangyayari. So binalik ko agad yung truck sa lalagyan nito at pumasok na ulit sa kwarto. Halos every other day kong marinig ko yung truck na umaandar sa labas. Sobrang nakakapangilabot niya. Kasi alam mo na may something na kumukontrol doon sa truck na yon. Iniwasan ko na ring lumabas ng bahay kahit pa naririnig ko yung laruang truck. Naikwento ko yon sa isang katrabahong guro din. At sabi niya,
baka raw may past yung truck na yon. Ang ginawa ko naman dahil curious din ako ay kinontak ko ulit yung seller. Noong una ayaw pang magsalita, pero after ilang beses na pangungumbinsi ay nagkwento din siya. Yung anak niya raw ang may-ari noon, namatay sa isang malubhang sakit. Ito raw truck na ito ang paborito niyang laruan. After mamatay ng anak nila, parang lagi raw nilang naaalala yung anak nila sa truck na yon. Kaya pinagbili na lang nila. Kasi nare-remind daw sila kung paano ito nag-suffer sa ospital. Lagi lang daw silang malulungkot. Baka raw kaluluwa yun ng anak nila na laging nilalaro yung truck. Nung malaman ko yun, nalungkot ako. Siguro nga kahit sa kamatayan ay mahal na mahal nung bata yung laruan niya. Sabi ko dun sa seller, huwag silang mag-alala dahil aalagaan ko yung truck na yon, tulad ng pag-aalaga ng yumaon nilang anak. Nasa akin pa rin yung laruang truck hanggang ngayon. Madalas pa rin na umaandar ito sa gabi. Pero habang lumilipas, padalang na ito ng padalang. Nitong 2023 nga halos hindi ko na ito naririnig. Naisip ko, baka unti-unti na ring tumatawid yung kaluluwa ng bata sa kabilang buhay. Ako po si Marky, dancer, choreographer ng sayaw sa kung saan-saan. Kinukuha ako madalas sa mga school at event. Kinuha rin ako ng governor ng lugar namin para raw ako ang mag-choreograph ng mga dancers niyang sumasayaw sa mga political rally. Well, ang totoo niyan, Sir Neb, ay hindi gaano kaganda ang sahod naming mga dancer. Sapat lang para hindi magutom. Pero syempre dahil sa pangarap, hindi ko rin talaga maiwan ang propesyon na ito. At saka ang importante naman siguro ay masaya ako sa ginagawa ko. Kahit walang pera, oks lang. Dumayo kami sa Visayas isang beses. Dance contest yon. Ako yung nagsilbing coach nila at manager na rin. Magaling yung mga bata ko. Umabot sila ng semis. Kaso syempre, dahil home court ng mga kalaban namin, nanalo yung kabilang team. Sabi ko sa team ko okay lang yon. At least ginawa namin yung best namin. Sumunod na araw, may celebration na nangyari. Uminom kami sa bar at lahat nalasing. Yung kalahati ng premyo namin, nagastos namin dun. May nakilala akong babae sa bar na yon. Amy ang pangalan niya. Medyo nakainom na ako nun. Pagtingin ko sa kanya para akong nakakita ng Diyosa sa lupa. Nag-usap kami ng medyo masinsinan. Ang seryoso niyang kausap. Hindi man lang siya tumatawa sa mga jokes ko, kaya hindi ko na kinulit. Pero nagkamabutihan kami. Umabot sa punto na inaalok niya ako na pumunta sa bahay niya. Nagpaalam ako doon sa team ko. Sabi ko mauna na sila at susunod na lang ako. Sakay ng tricycle, dumiretso na kami sa bahay nila. Nagtataka nga yung driver. Kasi bakit daw pang 2 tao yung binayad ko sa kanya. Sobrang lasing ko na nun, Sir Neb, kaya hindi ko na pinansin. Pagpasok pa lang namin sa pinto, hinahalikan na ako ni Amy. Hinuhubad niya yung suot kong polo at pantalon. Ganun na rin yung ginawa ko sa kanya. Sobrang lamig nun. Kahit yung hinigaan namin. Naghubad na rin si Amy. Ang ganda ng katawan niya. Para siyang lumiliwanag sa gabi. Naghalikan kami at umabot na nga sa puntong may nangyari sa amin. Matapos yun, hindi ko na alam yung nangyari. Nakatulog na ako. Paggising ko, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Kasi nasa lupa ako, nakahiga. Pagtayo ko, nakita ko na yung bahay na pinasok ko ay sirang bahay na puro lupa na yung sahig. Sira yung mga pader at butas yung bubong. Hinahanap ko si Amy. Tinatawag ko siya pero hindi ko malaman kung nasaan siya. Lumabas ako doon sa bahay. Lumang-luma na yung bahay. Halatang hindi na nagagamit ng ilang taon. Naisip ko, totoo ba yung nangyari kagabi?
may nakasama ba akong babae at nakipag-sexy time sa kanya. Pagbalik ko sa tinutuluyan naming apartment, nagtanong ako doon sa mga bata ko. Tinanong ko kung may nakita ba silang babae na inaakbayan ko kagabi. Gumapang talaga yung takot sa buong katawan ko nung marinig ko yung sagot nila sa akin. Mag-isa lang daw akong lumabas ng bar. Walang kasama. Hindi ko kinuwento kahit kanino yung karanasan ko na yon. Baka kasi sabihin pa nila na nantitrip lang ako. At ang malala ay baka pagtawanan ako kasi nakipagtalik ako sa isang multo. Simula noon, iniwasan ko na yung pagsama sa mga babaeng hindi ko pa nakikilala ng lubusan. Mahirap na. Baka sa susunod ay hindi lang multo ang makadate ko. Hi mga kapasta, dati pa ay nakikinig na ako dito. Ilang taon na rin akong fan. Ngayon lang naglakas ng loob na mag-submit kasi feeling ko yung ibang karanasan ko ay hindi naman ganoon nakakatakot kumpara sa mga stories dito. Pero itong isi-share ko, Sir Neb, ay talagang tumakot hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa buong pamilya ko. Richard po ang pangalan ko. Tawag sa akin ng mga kakilala at mga kamag-anak ay Chard lang. Nito lang 2022 ay kinailangan kong pumunta sa may Cebu dahil sa trabaho. 2 days akong lumagi doon at pagkatapos noon ay uwian na. Hindi ko man lang na-enjoy yung Cebu sa sobrang busy ko nung 2 days na yon. Eroplano ako sumakay. Alam naman ni Mami at Daddy na pauwi ako, kaya sabi susunduin daw nila ako sa airport. Paglapag namin, paglabas ko ay sinalubong agad ako ni Mami. Namiss niya raw ako kahit halos 2 days lang naman ang nilagi ko doon. Sakay kami noon ng kotse ni Daddy. Gabi na yon, mga 9 PM siguro. May dala nga silang pagkain kasi baka raw gutom ako. Pero sabi ko may kinain naman kami bago umalis. Almost 1 hour yung biyahe pa uwi. Gusto ko na sanang matulog pero hindi talaga ako makakatulog sa mga sasakyan. Lalo na sa kotse. Dapat talaga sa akin ay nakahiga sa kama para makatulog. Mas nauna pang maidlip sa akin si Mami. Binabagtas namin yung part ng daan na halos walang kabahayan. Talagang mga ilaw lang sa poste doon sa kalsada. Sa likod namin may sumisilip-silip na malaking truck. Halatang gustong umovertake. Pero si Daddy, Sir Neb, competitive kahit saang bagay, lalong-lalo na sa kalsada. Dati kasi siyang family driver ng isang politiko sa lugar namin, kaya hindi niya talaga pinagbigyan yung truck sa likod namin. Hanggang sa makita siguro nung driver ng truck na bumagal kami ng konti. Bigla siyang umovertake sa amin. Sa unahan, nakita ko na may rumaragasang truck na mabilis din yung andar. Galit na galit pa yung ilaw niya, parang nagmamadali. Napahawak ako sa balikat ni Daddy. Nagminor siya para pagbigyan yung truck na umo-overtake sa amin. Pero huli na ang lahat. Talagang magsasalubong sila nung paparating na truck din. Napamura talaga ako kasi alam ko na ang mangyayari. Si Daddy rin napasuntok na sa manibela. Pero walang nangyaring bungguan, Sir Neb. Parang tumagos sa isa't isa yung dalawang truck. Yung umovertake sa amin, tumuloy lang ang takbo nito sa unahan. Habang yung kasalubong niya, sinilip ko. Hindi ko maipaliwanag yung nakita ko. Kasi para bang tumatagos din yung paningin ko doon sa truck na yon. Ang bilis ng andar. At nung medyo malayo na sa amin yung truck, bigla itong naglaho sa daan. Tinabi na ni Daddy yung kotse. Siguro pinapanood din niya sa side mirror yung truck na yon. Kasi nung maglaho ito, ay tumingin siya sa akin. Pareho kaming hindi makapaniwala sa nakita namin. Nagising si Mami. Bakit daw kami tumigil? Hindi namin maipaliwanag sa kanya ni Daddy yung nakita namin pareho. Grabe yung takot namin nun. Nung makauwi kami, sabi sa akin ni Daddy, baka raw yun yung naririnig niya noon
na multong truck na dumaraan sa parting yon ng kalsada. Matagal na raw itong parang urban legend sa lugar namin, pero sa buong buhay niya ay hindi siya naniwala na totoo nga yun. Pero dahil sa nakita raw namin ay nagbago ang isip niya. Hindi ko na nakita pa ulit yung multong truck na yon, kahit lagi naman akong dumadaan doon ng gabi. Nakakatakot syempre, pero kapag dumadaan ako doon, para bang may nag-uudyok sa akin na gusto ko ulit makita yung truck na yon. Sabi ko nga kapag nakita ko ulit yun, kukunan ko talaga ng video para may ebidensya ako at maipakita sa mga kakilala. Malay nyo, sumikat din ako at ma-guest sa KMJS. Good day sa mga nakikinig. Matagal na akong nakikinig sa channel nyo. Kahit yung mga kainuman ko dito ay nahawahan ko na sa pag-aabang ng mga video nyo araw-araw. Victor po, Sir Neb. Yan ang tawag ng mga kabarkada ko. Tricycle driver po ako. May maliit akong speaker sa tricycle ko at isa sa madalas kong isalang ay yung mga dinownload ko sa mga story nyo na paborito ko. Minsan inuulit-ulit ko na lang, lalo na kapag wala pang bagong upload. Itong story ko ay tungkol sa isang baguhan dito sa amin na nakaranas ng katatakutan na kasalanan din naman niya kung bakit nangyari. Baguhan itong si Francis dito sa amin. Tumutuloy siya sa isang boarding house malapit dun sa welcome ng barangay namin. Pansin namin na medyo mayabang itong si Francis. Sa kwentuhan, hindi nagpapatalo. Laging may entry. Gusto lahat ng bagay umiikot sa kanya. Tinatawanan na lang namin. Sanay na kami sa mga tulad ni Francis. Isa sa mga ayaw na ayaw naming ginagawa nito ay yung pambabastos niya sa mga babae. Kahit nakatambay lang kami sa gilid ng kalsada, kapag may dumaang mga babae, kahit mga high school student pa, akala mo naglalaway na aso kung makatitig. Tapos sisipol pa ng malakas, magbabanggit ng mga bastos na salita. Ako na lang yung nahihiya sa mga pinaggagawa niya. Umaalis na lang kami sa tabi ni Francis kasi ayaw naming isipin ng mga babae na bastos din kami. Ilang beses nang nireklamo ng mga magulang sa pulis itong si Francis, pero hindi pa rin natututo. Kunwari mabait na. Pagkalipas lang ng ilang araw ay balik ulit sa pambabastos sa mga babae. Isang gabi nagkakainuman kami sa harap ng bahay nung kagawad sa lugar namin nung mapadaan itong si Francis. Nakiupo din sa harap ng mesa kahit hindi naman siya imbitado. Nakikitusok sa mga pulutan. Kung hindi lang talaga malapit yung eleksyon nung panahon na yon, ay baka pinalayas na siya ni kagawad. Mga 11:00 ng gabi, may dumaang babae sa harap ng bahay nila kagawad. Siyempre itong si Francis, todo tingin sa legs ng babae. Ang bata pa, sabi niya, pero hinog na raw. Sabi ni kagawad, tigilan na raw niya yung kamanya-kanya kasi yan ang magpapahamak sa kanya sa hinaharap. Pero deadma lang si Francis. Tumayo siya, sinundan yung babae na naglalakad. Sumisipol-sipol pa. Pinagmasdan namin kung anong mangyayari. Gusto naming makita na sampalin ng babae si Francis. Nung makalapit na siya doon sa babae, may sinabi siya. Inakbayan niya yung babae at takma sana na hahalikan sa pisngi. Nung makita namin yung biglang pagkarga niya kay Francis sa ere, Sir Neb, parang bata na hawak sa magkabilang kilikili. Tapos ay tinapon doon sa gilid ng kanal. Yung babae para bang nagbago yung anyo niya. Yung maamo niyang muka naging kulukulubot at nagsilitawan yung mga pangil niya sa bibig. Yung kuko niya sobrang haba rin. Tumingin siya sa direksyon ni Francis na nakahiga pa rin. Nagpakawala siya ng nakakabinging sigaw at saka sinugatan sa kamay si Francis. Matapos niyang gawin yon, tumakbo na palayo yung babae
Ang bilis ng mga galaw niya. Tsaka siya tumalon dun sa mga puno. Nilapitan namin si Francis. Umiiyak na siya. Naihipa nga sa shorts ang gago. Nagsimula ng magkantsawan. Sabi nung iba, kasalanan din naman daw ni Francis. Hindi niya dapat ginagawa yun sa mga babaeng hindi niya naman kilala o kahit nga sa mga kilala niya. Matapos yung experience na yon, nabawasan yung pantitrip ni Francis sa mga babae. Na-trauma yata ang gago. Buti nga sa kanya. Yung babae naman na nagbagong anyo, hindi na namin ulit nakita sa lugar namin. May mga nagsasabi na baka raw aswang yun. Yung klase na nakikihalubilo sa mga tulad nating normal na tao. Ang moral lesson siguro dito, Sir Neb, wag na wag kang mantitrip ng mga taong hindi mo kilala. Baka aswang na pala ang taong pinagtitripan mo nang hindi mo nalalaman. Ang pangalan ko po ay Dom. Gusto ko lang sanang i-share itong kwento tungkol sa truck ng Tito Roel ko. Noong bata pa ako, si Tito may-ari siya ng isang malaking tindahan ng bigas. Negosyo niya ito simula pa lang noong gumraduate siya ng kolehiyo. May malaki siyang truck na ginagamit kapag bumibili siya o nagdi-deliver ng mga palay. Ayaw na ayaw ipadrive ni Tito sa ibang tao yung truck niya na yon. Kung ano man ang dahilan ay si Tito na lang ang nakakaalam. Mabait si Tito, Sir Neb. Galante rin sa pera, lalo na kapag nalalasing. Grabe, tuwang-tuwa kaming magpipinsan kasi siguradong magwawaldas ng pera si Tito kapag may inuman. Siyempre kapag may sukle yung pinambili, ibibigay na lang sa amin yung sukle. Mag-isa na lang sa buhay si Tito. Yung asawa niya namatay dahil sa isang aksidente sa kalsada. Patawid daw ito nang biglang may dumaan na bus. Inararo nito yung katawan ni Tita Shirley ng ilang metro. Hindi na raw umabot pa si Tita sa ospital. Sa ambulansya pa lang ay namatay na. Hindi na ulit nag-asawa pa si Tito. Ang daming ang nirereto nila mama kay Tito pero ayaw talaga. Si Tita Shirley lang daw ang tanging kailangan niya sa buhay. Tuwing November 18, death anniversary ni Tita Shirley. Si Tito pumupunta siya doon sa lugar kung saan nadisgrasya si Tita at nagdadala siya ng bulaklak. Nagsisindi ng kandila at doon magdarasal hanggang gumabi. Lumipas nga yung mga taon, parang palugi na ng palugi yung business ng tito ko. Siguro dahil na rin mas tumindi yung adiksyon ni Tito sa alkohol. Halos araw-araw na siyang umiinom sa bahay. High school na kami noon. Natatandaan ko kapag nakakasalubong ko si Tito sa daan, amoy na amoy yung gin niya sa katawan. Para bang yung pawis niya ay amoy alak na rin. Siyempre sila mama, nagsawa na sa kakasermon kay Tito na hindi naman nakikinig. Umabot sa punto na pinasara na yung bigasan ni Tito kasi nalugi na. Halos lahat ng ari-arian ni Tito naibenta niya para lang makabayad sa utang. Pero ang kaisa-isang bagay na hindi niya binenta kahit na magkamatayan ay yung truck na ginagamit niya sa delivery dati. 2012 nang magkasakit si Tito. Malubhang kidney failure ang dahilan na sinamahan pa ng diabetes kaya kinailangang putulin yung kaliwa niyang paa. 2 years na pabalik-balik si Tito sa ospital. Pero noong 2014, hindi na niya kinaya pa. Namatay siya November din, kaparehas ng buwan kung kailan na aksidente si Tita Shirley. Walang ibang naiwan si Tito kundi yung truck niya na sira na nung panahon na yon. Tinago na lang namin sa likod bahay para may something din kami na magpapaalala sa amin kay Tito. Halos 1 taon din na nabulok yung truck na yon. Pero may kakaibang nangyari isang araw. Paggising ko sa umaga, papasok na ako noon sa school. Habang nagtututbrush ako ay napansin ko na may kulang sa likod ng bahay namin. Nawawala yung truck.
Lumapit ako doon sa dating pwesto ng truck. May bakas siya na para bang umandar yung truck papunta sa kalsada. Imposible yun, Sir Neb, kasi sobrang tagal nang hindi nagagamit yung truck. Sabi ni Papa nung pina-check up niya raw yun sa talyer. Sira na at malaki na ang magagastos kung sakaling gusto naming ipaayos. Wala ring gasolinang laman yung makina nun. Kaya paano mawawala yun sa likod bahay? Ginising ko sila Papa at sinabi yung tungkol sa truck. Naghanap kami sa buong barangay. Pero wala talaga. Kahit yung mga tanod noong nagdaang gabi, wala rin daw nakita. Pumasok ako sa school nang nag-iisip kung ano kayang nangyari doon sa truck. Maaga yung uwian namin nung araw na yon. 2:00 pa lang ng hapon ay nasa bahay na ako. Wala pa din yung truck. Hindi pa rin alam ni Papa kung anong nangyari. Kung nanakaw ba o may humilang ibang sasakyan. Mga 5:00 ng hapon, may kumatok sa pinto ng bahay. Pagbukas ni Mama, si Manoy Ray, isa sa mga kagawad ng barangay. Sabi niya nakita raw yung truck ni Tito sa may kalsada. Sumama kami ni Papa sa tricycle ni Manoy Ray. Pagdating nga doon ay nasa gilid ng kalsada yung truck. Doon sa pwesto kung saan nasagasaan si Tita Shirley. Yun din ang laging dinadalaw ni Tito tuwing death anniversary ni Tita. Pagbaba namin sa tricycle, napansin ko agad yung nakatirik na kandila at may isang pirasong gumamela din sa tabi ng kandila. Naiyak talaga ako nung makita ko yun. Sabi ko kay Papa, si Tito mismo ang nag-drive ng truck niya kasi walang sino man ang makakapag-drive ng sirang truck na yon papunta doon sa kalsada kundi si Tito lang. Pero yung mga barangay tanod ayaw maniwala. Baka raw may nagtangkang magnakaw ng truck tapos tumirik lang doon sa lugar na yon. Posible nga na ganun. Pero napakalaking coincidence naman nun. Doon pa talaga kung saan na-aksidente ang tita ko. Doon pa tumirik yung truck. Pinahila namin yung truck pa uwi. Binalik sa dati nitong pwesto. Si Mama naiyak din nung ikwento namin yung nakita namin sa kalsada. Hindi na ulit nangyari yung pag-andar mag-isa nung truck ni Tito. Sabi ni Mama, malamang ay nasa langit na rin si Tito kasama ni Tita. Sana ganoon nga ang nangyari. Nabulok na yung truck, Sir Neb. Natutungkab na yung mga bakal at tinubuan na rin ang mga damo sa ilalim. Last year, binaklas na lang yung truck na yon para maibenta yung mga parts na mapapakinabangan pa. Sana kung nasaan man si Tito ngayon ay masaya na sila ng asawa niya. Tawagin niyo po akong Chester, Sir Neb. Isang delivery rider. May isi-share lang sana akong kwento na nangyari nito lang taon. Bagong lipat kami sa bahay namin ngayon. Nakaipon kasi sila Mama at Papa ng medyo malaking pera. Kaya ginamit namin ito sa pagbili ng bahay na sarili namin. Dati rumerenta lang kami. Kaya rin palipat-lipat kami ng bahay. Maganda rito sa nalipatan naming lugar. Ang babait ng tao. Ang dami ko agad naging kaibigan na kaedad ko. Lagi kaming naglalaro ng basketball at baraha, lalo na kapag walang pasok sa trabaho. Malinis din yung lugar namin. Siguro dahil konti lang yung mga nakatira. Ang daming bakanting lote malapit sa amin. Halos kada isang bahay, may isang bakanting lote sa pagitan. Sabi nung isang kapitbahay namin, karamihan daw ng mga may-ari ng lote ay mayayamang tao na walang paggagamitan sa mga lupa nila, kaya nanatiling bakante. Nung matanggap ako sa pagiging delivery rider, sabi ng mga kabarkada ko, mag-iingat daw ako kapag bumabiyahe ako doon sa may kalsadang papuntang San Antonio. Straight na mahabang kalsada siya. Meron namang street lights. Kaso doon sa gilid, malawak na palayan. Sabi nila marami raw nagpapakitang kung ano-ano doon. Siyempre ako naman
Akala ko trip-trip lang yung sinasabi ng mga kaibigan ko. Hanggang isang beses ay ginabi ako pauwi. Imbis na umikot sa sentro, sabi ko doon ako dadaan sa San Antonio para makauwi agad. Ang lamig ng hangin nung gabing yon. Mabilis yung takbo ko nung makita ko sa side mirror ang isang kotse na tumutumbok sa akin galing sa likod. Kulay itim siyang kotse. Dahil sa nakakasilaw niyang headlights, hindi ko makita yung itsura ng driver. Naramdaman ko na bumilis yung kotse sa likod. Gumilid ako ng bahagya para makadaan siya. Pero bigla ba naman itong umovertake ng sobrang lapit sa akin? Sa gutter na ako dumaan kasi akala ko talaga masasagi niya ako para umovertake. Bumusina ako ng malakas at nagmura pa. Talagang maraming kamote driver sa daan at ikaw na ang bahalang umadjust sa kanila. Kasi kung hindi, ikaw lang din ang mapapahamak. Ang ginawa ko, dahil sobrang bad trip ko sa nangyari, binilisan ko yung andar ng motor ko. Tapos lumapit ako sa bintana ng kotse. Bala ko sanang kumprontahin yung driver. Mabilis yung andar ng kotse kaya nahirapan din akong makahabol. Pero nung nasa gilid na ako ng kotse, lumingon ako para tignan yung driver. Sir Neb, muntik na akong madisgrasya sa nakita ko. Kasi walang driver yung kotse. Walang tao sa driver's seat o kahit sa tabi niya. Kahit doon sa likod, wala rin akong nakita. Binagalan ko yung pagmamaneho, tapos tumigil ako sa gilid. Bigla akong nahilo, para bang hindi maintindihan ng utak ko yung nakita ko. Kasi papanong umandar yung kotse na yon kung walang driver? Kinuwento ko itong experience na ito doon sa mga bago kong kaibigan. Ang sabi nila, baguhan daw kasi ako, dayo, kaya hindi ko raw alam ang mga kwento-kwento tungkol sa kalsadang yon. Madalas daw doon ang disgrasya dahil sa mga kakaibang pangyayari na na-encounter ng mga motorista. Isa na raw yung kotse na walang nagmamaneho sa mga nakakatakot na bagay na nakikita ng mga driver sa lugar na yon. Hanggang ngayon, Sir Neb, wala pa rin nakakaalam kung ano nga ba yung kotse na yon. Multo o possessed na bagay na minamaneho ng kung anong nilalang. Ano man ang totoo, pinangako ko sa sarili ko na oras na dumilim na ang langit at pumatak na yung 6:00 sa orasan, hinding-hindi na ako dadaan sa kalsadang yon. Magkamatayan na. Sir Neb, tawagin niyo po akong Anand. Kung mapapansin niyo sa pangalan ko ay may lahi akong Indian. Doon lumaki ang papa ko, Indiano rin. Pero nung tumuntong siya ng high school ay napadpad sila ng pamilya niya rito at hindi na bumalik pang muli sa India. Kahit ako hindi pa nakakatuntong sa birthplace ng papa ko. Yung mga kamag-anak namin sa India, hindi ko kilala kasi nga sabi ni papa, wala na raw silang balak na bumalik pa sa pamumuhay nila doon sa India. Anyway, itong kwento ko nangyari almost 6 years ago na rin. Sa may parting Zambales pa kami noon nakatira. Noong mga panahon na yon, nagtatrabaho pa ako sa isang factory ng pharmacy. Paggawaan ng mga gamot. Ang trabaho ko, packer ng mga banig ng tableta sa isang box. Minimum wage ang sahod. Almost 9 hours ang trabaho. Minsan overtime pa. Ang shift ko 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Alanganin kasi ina-adjust nila minsan yung oras. Depende doon sa mga datihan ng empleyado. Wala naman akong reklamo sa trabaho kong yon. Siguro ang pinaka problema ko lang talaga ay yung commute pa uwi. Bali mga 10:00 kasi ng gabi doon sa lugar namin na yon ay wala ka nang masasakyang mga jeep at tricycle. Kung meron man, mga habal-habal na lang na door-to-door ang serbisyo. Ang kaso halos triple ang magiging pamasahe kung doon pa ako sasakay. Kulang na nga sa akin yung sahod ko tapos mababawasan pa ng pamasahe.
Ang ginagawa ko, naglalakad lang ako. Safe naman sa lugar namin. May madadaanan akong police station at marami ring streetlights. Kaya kahit papano, kampante ako na hindi ako mapapahamak sa daan. May mahabang stretch lang ng daan na wala talagang bahay. Puro palayan at mga streetlights ang makikita mo sa paligid. Nakakatakot lalo na kapag walang dumaraang sasakyan. Kasi akala mo may sumusunod sa'yo lagi. Madalas yun na pagparkingan ng mga malalaking truck na malalayo yung biyahe pa norte. Doon sila nagpapalipas ng gabi. Siguro dahil na rin alam nilang walang mga gagong magtatangka sa kanilang mang-hold up sa parting yon ng daan. Ito yung medyo nakakatakot na part ng kwento. Kasi isang beses, halos alas 11 na ako nakaalis sa trabaho. Na-late yung papalit dapat sa akin. Okay lang naman sa akin yon kasi dagdag overtime yon sa magiging oras ko sa buong linggo. Meaning, extra income din. Habang dinadaanan ko yung stretch na yon ng kalsada, nakita ko na agad yung truck na nakapark. Tulog yung mga driver sa unahan. Nung nasa harap na mismo ako nung truck, nagulat ako sa mga kalampag na nagmumula sa likod. Para bang may kung anong hayop doon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Kaso narinig ko na para bang may nagsalita galing doon sa loob ng truck. Hindi ako sigurado kasi medyo natatakot na rin ako. Kaya siguro nawala yung focus ko. Napatigil ako. Una kong naisip, bakit naman sila maglalagay ng tao sa likod ng truck? Pero na-curious talaga ako. Saglit akong lumapit at nakita ko na may siwang na pwede kong silipan para makita ko yung loob. Una, tinignan ko muna yung unahan ng truck kasi baka nagising na yung driver. Tapos mapagkamalan pa akong magnanakaw. Pinatong ko yung pisngi ko sa metal na pader ng truck. Tapos sumilip sa butas. Nasilaw muna ako sa ilaw sa loob. Pero nung maka-adjust na ng maayos yung mga mata ko, tsaka ko lang nakita kung ano ba yung nasa loob. May dalawang nilalang doon na hindi ko alam kung ano bang klase. Para silang mga bata, pero imbis na brown na kulay ng balat, kulay gray ang kulay nila. Parang abo. Sobrang laki rin ng ulo. Tapos yung mga mata nila, ang lalaki rin. Tanging maliliit na short ang suot ng dalawa. Para hindi makatakas ay parehong nakatali ng kadena yung mga liig nila. Nangilabot ako nung makita ko yun. Umatras ako ng ilang hakbang sabay takbo palayo sa truck. Hindi ko maintindihan yung nakita ko, Sir Neb. Noon lang ako nakakita ng mga ganoong klaseng nilalang. Sa ilang taon na pagre-research ko sa internet, ang pinakamalapit na masasabi kong kamukha ng dalawang nilalang na nakita ko doon sa truck na yon ay yung mga alien depictions ng mga tao sa internet. Gray ang balat, pero mukha rin silang mga tao. Simula noon, parang mas naging matatakutin ako sa mga bagay-bagay, lalo na sa dilim. Lagi kong nai-imagine yung dalawang nilalang na yon, na anumang oras ay pwedeng lumabas at atakihin ako. Mas okay siguro kung hindi ko na lang nakita yung loob ng truck na yon. Pero nangyari na. Dapat nakinig ako sa mga matatanda na ikapapahamak ko ang pagiging pakialamero ko. Joseph po ang pangalan ko, Sir Neb. Pinangalan daw ako sa ama ni Jesus sa Biblia. Sabi ng mga kakilala ko, tamang-tama daw yung pangalan ko sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang pero matulungin kasi ako sa mga tao. Ewan ko ba, parang sumasakit yung puso ko kapag nakakakita ng mga nakakaawang tao. Madalas nga kapag nanonood ng KMJS sila mama, pumapasok ako sa kwarto. Kasi kapag yung topic ay yung mga nakakaawang tao, halos hindi ako nakakatulog sa gabi. Minsan napapahamak din ako sa pagiging matulungin ko. Pero wala namang kaso sa akin. Ganun ako eh.
at hindi ko na yun mababago. Nagtatrabaho ako sa isang bangko dito. Kapag uwian, naglalakad lang ako. Para bang nare-relax ako sa paglalakad. Yun bang wala akong ibang iniisip. Nalilimutan ko yung trabaho o kaya yung mga problema ko sa buhay. Last 2019, may nakasalubong akong pulubi na matanda. Ang haba ng balbas at buhok. Para siyang yung mga master ng kung fu sa pelikula. Ganon yung itsura niya. Yung damit niya pira-piraso na. Yung shorts sobrang dumi. Isa na lang yung suot niyang sapatos. Kasi sabi niya, napatid na raw yung isa. Nagmamakaawa siya sa akin ng pagkain. Humihingi kahit barya lang daw. Ang ginawa ko, sinama ko siya sa malapit na kainan at pina-order. Habang kumakain, nagkwento siya sa akin. Napadpad daw siya sa lugar namin dahil may nangako raw sa kanya ng trabaho. Scam pala ito at pinagbayad lang siya ng entry fee tapos naglaho na. Halos isang buwan na rin daw siyang palaboy-laboy sa kalsada. Naghahanap ng makakain at trabaho. Pero sabi niya sa akin, kung may pagpipilian daw, ay gusto niya rin sanang makauwi sa probinsya nila. Tinanong ko kung magkano at nagbigay ako ng pera. Naawa kasi talaga ako doon sa kwento ni Manong. Sir Neb, halos umiyak sa harap ko si Manong. Pinipisil-pisil pa niya yung kamay ko. Nagpakilala siya. Amburaw ang pangalan niya. Bago kami umalis sa karinderya, may binigay sa akin yung matanda. Naka-plastic. Nung buksan ko ito, naglalaman ito ng maliit na papel na may mga nakasulat na hindi ko mabasa kasi parang alibata yung nakasulat. Yun bang alpabeto noong unang panahon. Sabi niya, may kapangyarihan daw ang papel na yon na iligtas ako sa kahit anong klaseng kapahamakan. Parang anting-anting daw ang epekto nito. Hindi ako naniwala kay Manong pero kinuha ko pa rin yung papel. Nilagay ko sa pitaka ko tapos umuwi na ako. Sumunod na araw naglakad ulit ako pa uwi. Abala ako sa pakikipag-text sa cellphone. Pagtawid ko sa kalsada, hindi ko nakita yung parating na motor. Sobrang bilis naman kasi nung andar niya. Pinilit kong umiwas pero huli na. Binunggo ako ng motor sa tagiliran. Tumalsik ako ng ilang metro sa gilid ng daan. Pag-angat ko ng ulo, yung motor sumemplang din pala sa gilid. Hindi muna ako tumayo. Pinakiramdaman ko kung anong nabali sa katawan ko o kung may dumudugo ba. Pero wala akong maramdaman. Normal na normal yung pakiramdam ko. Tumayo ako. Pinagmasdan ko yung buong katawan ko. Wala talaga. Hindi ko makita kung may bali ba o sugat. Ang tanging naramdaman ko ay yung mainit na bagay sa bulsa ko. Kinapa ko ito. Yung wallet ko, parang pinainit na bato. Binuksan ko at nakita ko doon yung papel na binigay sa akin nung matandang lalaki. Doon lahat ng gagaling yung init. Naalala ko yung sinabi nung tinulungan ko na ililigtas daw ako nung papel na yon sa lahat ng kapahamakan. Sir Neb, totoo nga. Nagkaareglo naman kami nung driver nung makita niyang wala akong injury o anuman. Napanatag daw yung loob niya. Nagsorry rin ako kasi alam ko na may kasalanan din ako sa nangyari. Matapos nga yun, napansin ko na halos hindi ako nagkakasakit dahil tuwing November kapag medyo lumalamig na yung panahon, tinatrangkaso ako. Pero nung makuha ko yung papel, hindi na ako dinapuan pa ulit ng trangkaso. Nasa akin pa rin yung papel, Sir Neb. Pero napapansin ko na medyo nabubura na yung mga letra na nakasulat sa loob. Alam ko, oras na matanggal yung mga salita doon ay malamang mawawalan na rin ng bisa yung papel. Pero okay lang. Sa dami ng beses na pinrotektahan ako ng papel na ito, ay wala na akong ibang mahihiling pa. Basta sobra-sobra yung pasasalamat ko kay Manong na nagbigay sa akin ng papel na ito. Sana lang ay nakauwi na siya sa probinsya niya.
Uunahan ko na po kayo, Sir Neb. Hindi gaanong nakakatakot itong kwentong ibabahagi ko. Pero sa tingin ko pasok pa rin naman ito sa horror. Karina po ang pangalan ko. 28. Wala pang asawa. Single talaga. Wala eh. Hindi pa dumadating sa buhay ko si Mr. Right. Yung mama ko lagi siyang may kinukwento sa akin na nangyari raw noong 7 years old pa lang ako. Sobrang weird nito kasi hindi ko na siya maaalala na nangyari sa akin. Para bang na-erase sa utak ko yung memory na yon. Si mama kasi lagi niya raw akong sinusundo sa school tuwing uwian. Half day lang noon ang klase namin. Noon pa man daw, sabi ni mama, parang may kakaiba na raw sa akin. Tuwing umaga sa kama ko raw, may mga puting balahibo na malaki. Imposible raw na galing yon doon sa mga alaga naming manok. Kasi wala naman kaming manok na kulay puti. Madalas din daw akong maligtas sa mga masasamang bagay na pwedeng mangyari sa akin. Tulad noong isang beses na na-slide ako sa kusina. Buti na lang daw at imbis na maumpog yung ulo ko sa sementadong sahig namin, ay nasalo ito ng unan na hindi raw alam ni mama kung papanong napunta doon. Muntik na rin akong mahulugan ng mga baso na nakalagay sa cabinet. Pero sa kung anong rason ay parang umiwas mismo yung mga baso sa direksyon ko kahit nasa ilalim lang ako ng cabinet. Tuwing mangyayari yon ay napapa-sign of the cross na lang daw si mama. Naiisip niya na baka nga may guardian angel na nagbabantay sa akin. At napatunayan ito ni mama noong minsang muntik na akong mamatay sa kalsada. Uwian noon. Naglakad lang kami ni mama kasi raw bibili siya ng pananghalian namin doon sa karinderya. May nakasalubong siyang kaibigan at syempre nag-usap muna sila sa gilid ng daan. Ako raw, sabi ni mama, mahilig na talaga noon pa man sa mga pusa. Siguro raw ay nakita ko yung naglalakad na pusa sa kabilang kalsada. Bigla raw akong tumawid. Hindi ko nakita yung umaandar na truck na paparating sa direksyon ko. Si mama hindi raw siya nakagalaw sa kinatatayuan niya dahil sa sobrang gulat. Napasigaw na lang siya tapos pumikit. Buong akala niya raw na yun na ang katapusan ko. Pero pagdilat daw ni mama, nasa kabilang kalsada na ako. Karga ko na yung pusa. Para daw akong nag-teleport bigla doon. Bumaba rin yung driver ng truck kasi nakita rin daw niya na tumawid nga ako sa kalsada. At buong akala niya rin na nasa gasaan niya ako. Tumawid din si mama at niyakap ako. Kahit yung ilang mga tao doon, hindi rin makapaniwala sa nakita nila. Kasi lahat sila in-expect din na nasa gasaan nga ako. Nung makauwi kami sa bahay, sabi sa akin ni mama, ay may naipit daw na puting balahibo sa damit ko. Doon na raw naniwala si mama na may guardian angel nga ako na laging nagbabantay sa akin saan man ako mapunta. Wala akong natatandaan sa lahat ng yon, Sir Neb. Masyado pa akong bata para matandaan ng mga ganoong klaseng memory. Ngayong matanda na ako, feeling ko kasama ko pa rin yung guardian angel na yon. Magaling akong makaramdam ng mga panganib sa paligid ko. Ewan ko ba, para bang may nagpaparamdam sa akin kung mapapahamak ako o hindi. Paminsan-minsan pa rin akong nakakakita ng puting balahibo sa kama ko na naglalaho din naman kaagad kahit itago ko sa aparador. Sabi nga ni mama sa akin, baka yun daw ang reminder ng guardian angel ko na huwag akong matakot dahil lagi siyang nasa tabi ko. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim.
Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.